Maliban sa utap, isa sa pinakasikat na pasalubong kung galing ka ng Cebu ay ang Rosquillos. Ano nga ba ang Rosquillos? Panoorin nyo na lang po ang video na ito hanggang sa dulo at gagawa po tayo ngayon. Hi, I'm Dance and this is my channel. Una po sa lahat ay maglalagay po tayo ng 2 tablespoon na softened na butter sa isang malaking mixing bowl at pagkatapos ay magdadagdag tayo dito ng 1/2 cup na sugar. Imikos-mikos lang natin sandali hanggang sa mag-will combine ang sugar at ang ating butter dito. O ayan, medyo nag-combine na po ang ating sugar at ang ating butter dito. Idagdag naman natin ang ating 1 whole na egg at saka 1 egg yolk dito. At pagkatapos ay ulitin lang po natin ang ating paghahalo dito hanggang sa mag-pre-combine ang ating mga sangkap po dito. At para mas madali ang ating paghahalo ay gagamit tayo dito ng wire whisk para mas mabilis po ang ating paghalo dito sa ating mixture na ito. Magdadagdag din po tayo dito ng 1/2 tablespoon na vegetable oil, 1 teaspoon na vanilla essence, at saka 1/8 teaspoon na yellow food color. Huwag kalimutan ang 1/4 teaspoon na fine salt at haluin uli natin ito ng haluin hanggang sa mag-will combine ang ating idinagdag na mga sangkap po dito. Ngayon naman po ay dadagdag natin ang 1 teaspoon na baking powder at saka yung 1/4 teaspoon na baking soda at isabay na rin natin dito ang ating 1 3/4 cup na all-purpose flour. At pagkatapos dito na tayo mag-uumpisa maghalo ng maghalo hanggang sa makabuo po tayo ng isang dough. At habang naghahalo po tayo ay special shoutout naman natin si Lita Chua ng Taiwan at saka si Jocelyn Caballero ng Sydney, Australia. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagtangkilik at pagsubaybay sa aking mga video recipe dito. Ngayon naman po ay gamitin natin ang ating dalawang malinis na kamay at ininid po natin ang ating dough dito hanggang sa mag-well combine po lahat o mahalo po ng maigi at maging smooth na po ang ating dough dito. Hindi naman kailangan na makinis dito kasi hindi naman po ito tinapay hanggang sa mag-well combine lang lahat ang ating mga sangkap po dito. Siguro mga 2 minutes ay okay na po at pagkatapos ay siguro mas maganda ay ilagay natin sa isang working table para manid po natin ang ating dough dito. Sabi ko kanina, mga 2 minutes ay okay na po ang ating pagninid ng ating dough dito. Huwag po natin i-overknead po ang ating dough dito kasi baka tumubo ito o umalsa na parang tinapay. Cookies po ang ating gagawin po dito sa ating dough. O ayan, medyo okay na po ang texture ng ating dough dito. Bibilugin lang po natin ito at saka i-flatten ng konti at pagkatapos po ay babalutin po natin ito ng plastic at ipaparest lang po natin ito ng mga 30 minutes po para kapag ikinat na natin o i-free natin ating dough mamaya ay hindi po uurong ang ating dough mamaya. Ipaparest muna natin ito ng mga 30 minutes sa refrigerator o kaya kung walang refrigerator kahit sa room temperature ay pwede na. Ito na, after 30 minutes ay mag-uumpisa na natin i-flatten ang ating dough dito. Maglagay lang po tayo ng konting flour dito sa ating working table at hahatiin lang muna natin ito ang ating dough dito at itatabi muna natin ang kalahati dito. Balutin uli natin ito sa plastic para hindi po mag-dry ang ating dough dito.
Bibilugin lang po natin ang ating unang kalahati dito sa ating dough at pagkatapos po ay i-flatten po natin ito. Sundan nyo na lang po o panuorin nyo na lang po kung paano ko po flatten ang ating dough dito ng manipis na manipis po dito gamit ang isang rolling pin. Kung wala naman po kayong rolling pin ay pwede rin naman yung bote ang gamitin nyo pang flatten dito sa ating dough. At para masigurado natin na pantay ang ating pag-flatten ng ating dough dito, naisipan ko po na gumamit ng roller para dito ko po padaanin ang ating rolling pin para sigurado po na pantay ang pagka-flatten ng ating dough dito. At habang pinapanood nyo po kung paano ko flatten ang ating dough dito at kung bago lang po kayo dito sa aking channel, mangyari po lamang na pakisubscribe po ang Dan's Food Park, pakiclick lang po ang subscribe button sa baba at pati na rin ang notification bell para palagi po tayong updated sa mga susunod kong video uploads. Ito po ang ginamit ko pong cutter po dito sa paggawa ng ating rosquillos. Meron po itong original na rosquillo cutter, pero kung wala po kayo nun ay pwede na rin po ito. Nabili ko lang po ito online at ganito na lang po ang aking ginamit po dito. At pagkatapos ay bubutasan ko na lang po sa gitna maya-maya. Ikat lang muna natin lahat ang ating na-flatten na dough dito ng ganito hanggang sa matapos po ito. At pagkatapos ay gagamit po tayo ng pangbutas sa gitna maya-maya. Kung nandyan pa po kayo nanonood sa ating pagkat ng ating dough dito, ibig sabihin lang yan ay nagugustuhan nyo po ang video na ito. Paki-comment nyo naman po kung saang lugar kayo nanonood para i-shoutout ko po kayo at ang lugar nyo sa susunod kong video uploads. Tatanggalin lang po natin ang hindi nakat sa ating dough po dito at maya ay i-flatten uli natin ito para makat natin into rosquillos na shape. Itong ginamit ko po, ito ay isang piping tip at pumili lang po ako ng maliit na tip dito at ito po ang ginamit ko pong pangbutas sa gitna dito para magmukhang rosquillos ang ating dough dito. O diba kahit wala po tayong original na rosquillos cutter ay maging initiative na lang po tayo kung paano natin gagawin ang shape ng isang rosquillos na cookies. Ngayon naman po ay dahan-dahan natin ililipat ang ating nakat na dough dito doon sa ating ihinandang baking tray na merong parchment paper para mas madali po ang ating pagtanggal na mamaya ng ating mga rosquillos kapag na-bake na po ito. I-arrange lang po natin ito kahit hindi po masyadong malalayo ang agwat nila kasi hindi na po ito taalsa ng malaki. Ngayon naman po ay i-bake na natin ang ating rosquillos po dito ng mga 12 to 15 minutes po at about 170 Celsius na temperature o depende po sa oven na gamit nyo po. At ito na po ang ating napakasarap na rosquillos at nasa sa inyo na po yan kung paano nyo po i-arrange ang inyong rosquillos o paano po nyo ipapak ang ating rosquillos po dito kung ito po ay ating ibebenta. O diba, napakadali lang gumawa ng rosquillos. Hindi nyo na po kailangan bumili sa grocery o kaya hindi nyo na kailangan pumunta sa Cebu para lang makatikim ng rosquillos. Kayang-kaya nating gawin ito.